Hello po mga kapatid. Praise God po sa buhay ng bawat isa sa atin pa. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Sino po ang blessed kanina sa praise and worship? Amen. Praise God. Talagang tunay nga pong napakasarap magpuri sa Panginoon. Ano nga po, ano? Amen. Purihin ng Diyos. Amen. So, mga kapatid, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Kung gabi naman po sa inyo dyan, mapagpalang gabi po sa inyo. Amen. So, praise God po. So, kamusta naman po tayong lahat mga kapatid? Ang iba po ba ay nakahiga pa o nakaratay pa sa higaan? Ay siya. Kung tayo po ay nakahiga pa, ay siya po ay tayo bumangon na. At ihanda po ang ating mga sarili upang makinig sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Amen? So, muli mga kapatid, welcome po sa online service na ngayon po mga kapatid. Opo, online service po tayo ngayon kasi it's not because hindi po tayo pwedeng magkita-kita ngayon. Because po kasi po ay mamaya po ay may ceremonial wedding celebration ng ating mga kapatid na si Bro Albert at si Sister Noreen. Amen. Yay. So, tayo po ay magkita-kita mamaya at makicelebrate ng kanilang pag-iisang dibdib. Amen. So, ready na po ba ang ating mga pangmalakasang susuotin dyan? But before that, mga kapatid, bago po muna natin i-ready yung mga susuotin o gagawin natin papunta doon, ay unahin po muna natin ang Panginoon. Amen? So, praise God po. Amen? Praise God. So amazing. Kasi nasa last installment na po tayo ng first series natin ngayong 2024. Which is ano nga po yun? Back to Basic. Amen. I said, akalaan nyo yun, akalaan nyo yun na matatapos na ang unang buwan ng taon. Amen. Parang kailan lang, nasa Pinas lang kami, pero bilis lang, di ba? And praise God sa traveling mercy na at ibinalik niya po kami ng safe and sound dito. Amen. So, ano nga po ulit ang year theme natin? Naalala niyo po ba? Ngayong 2024, which is yes, amen. Amazing Grace, Amazing Grace. Amen. So, tunay nga mga kapatid na may kanya-kanya tayong karera sa buhay, di ba? Amen? Sabi nga ni Paul sa 2 Timothy 4:7, sabi niya dito, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen. So, mga kapatid, ito ang isa sa katagang sinabi ni Paul bago siya patayin ng mga taga-Roma, Roman soldier, di ba? So, how he died? Paano po siya pinatay? Di ba? He was headed. Di ba? Pinugutan siya ng ulo during the time of King Nero. Ordering for execution of Christians following the fire in the city. Di ba? Nagkaroon ng malaking sunog sa Rome at that time. And they blame Christian for it. And since Romano si Paul, hindi siya pwedeng ipako sa krus. Amen? Kaya siya pinugutan ng ulo. So now mga kapatid, imagine his Christian race was like. Diba? Literal na napakahirap. Diba? Physically, spiritually, emotionally. But although ito po ang sinapit ni Paul in his Christian journey, he still considered his life a victorious one. Bakit?
Kasi kung babasahin po natin ang susunod na verse, sabi ni Paul dito sa 2 Timothy 4:8. Sabi niya, "Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day." Amen. Dahil alam ni Paul, alam niyang may award siya sa Panginoon. Amen. At yung award na hindi kailanman matatagpuan na kahit na sa anong bagay dito sa mundo. Amen. Which is the crown of righteousness. Galing sa Panginoon. Amen. And I just want to point out something to full victorious journey. Share ko lang po yung message ni Lord through pastorating noong pumunta po kami sa Marilao. Paul was victorious because una, may pinaglaban siya. Amen. He fought. Hindi siya tumigil sa laban. He ran. May movement. At pangatlo, may pinahalagan siya o pinanghahawakan po siya. Diba? He kept his faith. Diba? Same thing with all of us. Dapat bilang mga anak ng Diyos, clear po sa atin ang pinaglalaban natin. Amen. Hindi po tayo tumitigil at pinanghahawakan natin yung faith sa Diyos. Amen. Now, truthfully, hindi madali at napakahirap. Amen. Ang ipaglaban si Lord o huwag tumigil at panghawakan ang salita ni Lord kung ikaw lang mag-isa. Diba? Mahirap talaga yan. Pero remember, mga kapatid, as a Christian, we are not running the race alone. Amen? We are running the race together, heading towards one direction. Amen? Kaya po yan ang last topic natin, which is about fellowship. Amen? You not racing alone. Amen? Amen. So, gusto ko yung sinabi ni Paul, gusto ko yung sinabi din ni Paul sa end ng 2 Timothy 4:8. Sabi niya dito, "And not only to me, but also to all who have longed for His appearing." Amen. Paul was not victorious on his own. Kasama niya ang lahat ng lumalaban, nagpapatuloy at nagpapahalaga sa pananampalataya sa Diyos. Amen? And that is his fellow brothers and sisters. And I believe, ganun ka-importante kay Paul ang fellowship. Amen? Importante din po ba dapat sa atin to, mga kapatid? Fellowship. Amen. Siyempre, importante po tayo. Sino po ang excited every time na may fellowship tayo dito? May fellowship tayo. Sino po sa atin? Sino po sa atin? Comment down below. Amen. So, siyempre, lahat tayo excited, di ba? Napaka-excited natin. Sino bang hindi? Lalo tayo pag nagkikita-kita. Amen? Lalo na pag may fellowship tayo. Amen? So, because fellowship is God's opportunity to empower every believer. Amen? That's the truth. At yan ang ayaw na ayaw ng kalaban. Dahil sabi sa Matthew 18:20, "For where 2 or 3 gather together as my followers, I am there among them." Amen? So, ibig sabihin, hindi siya nakakaporma dahil nasa gitna ang presensya ng Panginoon. Diba? Hindi nakakaporma ang kalaban.
Amen? Pero nakakalungkot lang isipin na dahil napapaligiran tayo ng distraction dito sa mundo, gaya ng pita ng laman, pita ng mata, prideful lifestyle, ba? May mga Kristiyanong pinipiling talikuran ang pakikisama sa ibang mga believers at mapabilang sa katawan ni Kristo. Yung bang hinihiwalay nila ang kanilang ang mga sarili mula sa paghihikayat, pangaral, 'di ba? Pagtutuwid at pagsaway sa ng kanilang mga kapatiran kay Kristo, thinking na okay naman sila. At since kilala naman na nila ang Diyos, ito naman ang number one deception ni Satan. Di ba? At nagkaka-opportunity siya makuha tayo dito. And gusto ba natin yun? Ayaw ng Panginoon yun sa atin, mga kapatid. That's why God's message sa atin today is do not neglect fellowship. Diba? Ulitin po natin. Do not neglect fellowship. Amen. So, but how? So, mga kapatid, ang mensahe ni Lord today ay matatagpuan po sa Hebrews 10:24-25. Basahin po natin. Sabi po dito, and let us consider how to spur one another on the love and good deeds. Let us not neglect meeting together, as some have made a habit, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Amen. So, manalangin po tayo mga kapatid. Yes, so Lord, salamat po Panginoon sa umagang kay ganda na ito, Panginoon, na yung pinaggalod sa amin, Panginoon. Muli, O Lord, nandito po kami, Panginoon, para makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Muli, O Lord, salamat po sa opportunity, O Lord, na sa mga oras na ito, sa pagkakataong ito, Panginoon, na marinig ang iyong salita, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan ang gusto nyo iparating sa amin sa mga oras na ito, Lord. At buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, O Lord. At hayaan mong ang iyong mga salita ay manahan sa aming mga puso at may pasamuhay namin sa araw-araw, O Lord Jesus. Lord, we pray for your anointing of your word, O Lord. Itago mo lang po ako sa iyong likuran at hayaan mong ang iyong mga salita ang mamatawi sa aking mga bibig. Muli, O Lord, ikaw po ang aming tinataas, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, praise God po, ano? Amen. So, ang title po natin for today ay how can we not neglect fellowship in our spiritual race? Amen. Una, choose to encourage one another in love and doing good. Yan. Amen. Choose to encourage one another in love and doing good. Sabi sa Hebrews 10:24, and let us consider how to spur one another unto love and good deeds. Amen. So, sabi dyan, let us consider how to spur one another. So ano po ba ang meaning ng spur? Sabi, the Greek word behind spur is the word to provoke, to stir up. Amen. So, isa pa pong meaning ng spur is to encourage an activity or development or make it happen faster. In a negative context, spur po ay nangangahulugan ito ng pagtatalo, pakikipaglaban o pagkagalit. But in positive context, tulad ng ginamit dito sa verse na ito, ang ibig sabihin nito ay mag-inganyo, mag-udyok, at manghikayat. Amen? So, dapat nating hikayatin ang isa't isa patungo
sa ano? Diba? Towards love and doing good. Amen. So, amen. So, ika nga, love, love is the core. O ang DNA nating mga Kristiyano. Amen? Ito ang nilinaw sa atin ng Great Commandment ni Lord sa Matthew 22:37 to 40. Sabi dito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And love your neighbor as yourself. All the law and the prophet hang on these two commandments. Amen. Amen. Diba? So, love your neighbor as yourself. Amen. So, church, diba? You cannot say na mahal mo ang kapatid mo if hindi kayo nagbabatian, nag-uusap, o nagbaband sa isa't isa. Fellowship, o hindi kayo nag-fellowship. Amen? Diba? Ang hirap naman ng friends kayo, pero online lang. Diba? Although, in some, pwede talaga tayo magbigay ng encouragement, but ang hirap ipakita ang genuine concern o love pag hindi napaparamdam mo ng personal, di ba? Amen? Hindi natin nakikilala ng lubusan. Kahit nga sa mag-asawa, di ba? Nakikilala mo lang ang partner mo talaga pag kayo nagsasama na. Amen? So, another thing is, sabi dyan sa verse na bilanggit natin, let us consider. Diba? Sabi dito, alalahanin daw natin lagi. Kaya sa point 1 natin, ay choose to encourage. Diba? Choose to encourage or be intentional. Amen. Sabihin nga natin sa mga katabi natin o sa sarili natin, kung wala kang katabi, be intentional. Amen. Be intentional. Because technically, hindi tayo ganon bilang tao. Selfish tayo eh. But bilang mga anak ng Diyos, we have a hope to profess. We have hope to profess. Sabi sa Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Amen. So, hope we profess, meaning hope na tinetestify natin, di ba? Hope na nakikita na sa atin galing sa Panginoong Jesus. It is meant to be shared, di ba? Hindi para solohin lang natin. Hindi para solohin lang, di ba? So, wag tayong Christian na pumupunta lang sa church with an opportunistic goal. Diba? Yung kakabig ka lang para sa'yo. People need to hear and feel your encouragement. Diba? Kagaya ng binibigay sa atin ng Diyos. Amen? So, how can we encourage others towards love and doing good? So, papaano? Una, siyempre, start by praying for that person or other people. Di ba? So, one thing in life that we can never do is pray too much. Amen. Ask the Lord to give you a deeper love in other believers. Amen. Pray that your desire will be in alignment with his. Oh Lord, bigyan niyo po ako ng pagmamahal sa kapatid kong ito, kahit na napaka-bugnutin at napaka-nega kasama. I tell you,
God will give you that love dahil kalooban niya. Amen. Ano pa? Pangalawa, through service. Diba? We can encourage others towards love and doing good through service. Amen. The most evident thing to show encouragement to love is act of service. Amen. Kasi, di ba? Example, if ikaw na tinulungan mo si kapatid in times of needs, na nag-serve ka sa kanya, maybe it be financially, spiritually, or emotionally, bro, kaya mo yan, bro. Kaya mo yan. Mahal tayo ni Lord. Tapos, sabay abot ka. Oh, di ba? Not only maangat mo siya, also, ang papuri napupunta lagi sa Panginoon. Amen? Masasabi ng kapatid mo, purihin ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Ganito pala sa church ni Lord. Praise God. Di ba? Praise God. Di ba? May matatanggap kang respond na ganyan. Then, praise God. Kasi, yan naman ang purpose natin sa lahat ng purpose natin sa isa't isa. Magpalakasan at magbigay ng papuri sa Diyos. At maranasan ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Amen? Amen. So, kaya be busy on serving God by being of service to others. Diba? Kasi babalik din yan sa'yo. Diba? Sabi sa Bible, sa Luke 6:31, do to others as you would have them do to you. Amen? At yung famous na verse natin, di ba? Give and it will come back to you. Amen. That include give service. Amen. Amen. Praise God. So, isa pa. So, how to show encouragement towards love and doing good is to testify. Amen. So, we can do that. We can do that by testifying God's truth in our lives and testifying the truths of God's Word. Diba? Ulitin ko. Testifying God's truth in our lives and testifying the truth of God's Word. God's Word. Amen? So, first, church, giving or sharing out your testimony means giving out the truth of God's power in your life. Amen? So, huwag nating i-withhold yung power na yon para maranasan din ng ibang nangangailangan nito, lalo na sa kapwa natin mananampalataya. Lagi natin tatandaan, may purpose ang lahat ng pinagdadaanan natin. May it be good or bad, God will always make it work. Amen? For us to testify His goodness and power sa buhay natin, kaya huwag nating ikahiya o itago kung ano man ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay mo o sa buhay natin. Dahil maraming naghihintay ma-bless o ma-encourage sa testimony mo na isi-share mo. Amen? Amen. Praise God. Sunod is encouraging through giving out the truth of God's Word. Diba? Ito ang importante at minsan napakahirap ibigay. Lalo na sa mga kapatid nating matampuhin o nangangailangan malinawan ng katotohanan. Diba? Amen po ba? But ika nga, sabi sa Bible, open rebuke is better than hidden love. Amen? Diba? Minsan, you express your concern and truth about kay kapatid, tapos sasabihin ka, sakit mo namang magsalita. Bakit ikaw? O kaya minsan, ikaw ang nakaranas nito. I tell you,
kapatid, you are blessed to have that kind of brother or sister who have the strength to tell you the truth. Amen? It means ayaw ka nilang mapahamak, di ba? At mawala kay Lord. Amen? Ang hirap kayang ma-review o mag-review at magpuna ng kamalian ng iba. Madali ba? Mahirap. Pero ganun pa man, gawin pa din natin kung kinakailangan. Gawin natin ito with love na mapalapit sila more kay Lord, hindi mapalayo. Amen? Praise God. Amen? Praise God. So, let always choose to encourage than to discourage. Kasi di ba, mas masarap bumalik sa mga kapatirang ramdam mo ang concern sa'yo kaysa the other way around. No? Yeah, the other way around na wala ka lang. Parang wala lang. Amen? Praise God. Amen. Natutubo po ba tayo? Pangalawa. Amen. Number 2, sa point number 2 na tayo, make meeting together a habit. Amen. Sabi sa Hebrews 10:25, let us not neglect meeting together as some have made a habit, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Amen. So sa Tagalog, sabi dito, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Amen? So now church, personal contact with other Christian is not merely suggested by the Bible. It is commanded. Amen? Ulitin ko. It is commanded. It is command. It is a command. Amen? And so, we should prioritize meeting with others believers. Diba? If we don't make meeting together a priority sa buhay natin, mangyayari niyan, it will be replaced by something else. Diba? Mapapalitan ng iba. Minsan, mabibisi ka sa trabaho, sa business mo, sa pamilya mo, sa problema mo, etc. O ano pa man yan. Diba? Amen? Kaya, pansinin nyo, pag inalaw ninyong hindi magsimba o umattend ng Bible study more than twice, is example lang to mga kapatid mapipil mo na ang hiya. Ang hiya na bumalik o kaya nauudyukan ka na ng kalaban na mas maganda palang mag-relax o magpahinga sa bahay o mag-focus sa business, sa part-time. Di ba? Ang daming pumapasok. But deep inside, you have spiritual drought o pagkatigang ng espiritu mo. Diba? Longing ka dahil na mismo ang opportunity of God message and blessings. Diba? Ramdam mo yun yung espiritu mo uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. Amen? Because indeed, God ministers to and through His church. Amen? Amen. Kaya, let's make this habit para wala tayong malus na opportunity. Sabi sa research, it takes 66 days to make a habit. Sabi pa sa iba, 7 days. Pero ano ba yung habit? So, a habit is something that you do often and regularly. Sometimes without knowing that you are doing it. In biblical sense, it is a devotion. Amen? So, one reason bakit the early Christians like nila Peter and the disciples after Pentecost was able to keep their faith and move forward, and so the gospel was preached
to Gentile like us, it's because of their devotion to fellowship. Sabi sa Acts 2:41-44, sabi dito, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe that many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. So, kaya, that is why every believer needs to be part of God's family. May common ground tayo eh. Dahil we can't be solo flight Christians. We cannot. Gusto ko lang pong din po i-share po sa example and update na rin po sa Home International with regards to the effect of meeting together regularly. Kasi binigyan po kami ng pagkakataon na maka-attend ng First Leader Conference sa Marilao. And aside na namiss din po natin makasama sila Bastian. Hello Bastian. And sila Pastora Tin, Bibita. Diba? We are blessed and encouraged kasi dumadami at lumalago ang home. Amen? Praise God po talaga. Yung makikita mong how attentive yung mga new leaders na matuto at makaban sila. Diba? It's like na nakakapang-recharge ba na nakapagbigay ng lakas para magpatuloy kasi marami pala tayo. Marami tayo. Hindi lang dito sa Kubar. Amen? So, yung one time lang po yun. And I could say talaga na iba ang impact ng believers gathering together. Amen. Amen. So, another thing, meron po akong nabasa. Sabi doon, there are two things you cannot do alone. You can get married alone, and you can be a Christian alone. Amen? Kasi, we called to be fellowship with Jesus. And church is the body of Christ. So, make it a habit to be with family of believers. So you are regularly in fellowship with the Lord. Yun pong isipin natin. Amen? Para hindi makaporma ang kalaban kasi nga umaaligid lang sila sa atin. Sabi sa 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Amen. A regular, real-life, day-to-day fellowship with other Christians is an essential component of Christian growth and perseverance. Amen? Ibig sabihin, kalakip siya ng ating paglago at pagpupursige sa pananampalataya. Kaya, pansinin natin, if naging habit na natin ang fellowship, kahit gaano kalayo ka pa o kahit pagod ka pa o okay lang, you don't see it as a negative factor, diba? But a necessity and opportunity to grow. Amen. Pag wala to feeling mo kulang eh, diba? Amen. Ganun, diba? Ganun po ba tayo ngayon? Amen. Kung ganun po tayo, praise God. Amen. So, example, diba? Parte ng trabaho mo ang gumising sa umaga. Kaya kung sanay ka na walang nagiging parte ng trabaho mo na gumising sa umaga, kaya kung sanay ka na gumising umaga, walang nagiging problema. Amen. Kasi you need it. Kung hindi, maramdaman mo talagang kulang ang sweldo mo. Diba? So, clear sa atin mga kapatid,
Clear po ba sa atin mga kapatid? Nagigets po ba natin? So, let's make it a habit to meet together. Amen? Amen. So, pangatlo na po tayo mga kapatid. So, pangatlo, remind ourselves of what is to come. Amen? Remind ourselves of what is to come. Sabi sa Hebrews 10:25, let us not neglect meeting together as some made a habit, but let us encourage one another, and all the more as you see day approaching. Amen? Amen. So, all the more as you see the day approaching. Mga kapatid, pag sinabi pong nating the day, alam po ba natin ang kahulugan niyan? Amen. Amen. So, that day refers to the coming day of Jesus Christ, His return. Amen. So church, this is a warning and isang announcement or reminder sa ating lahat ng mga anak ng Diyos at naniniwala sa Panginoong Hesus that we are in the last days. At malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. At sa pagbalik niya, ano ang purpose niya? Sa pagbalik niya, anong purpose niya? To judge both living and dead. Amen? Now, the question is, handa ka na ba? Handa ka na ba? Kapatid, are you prepared? Diba? Sabi nga sa 2 Timothy 4:1-3, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing in His kingdom. In His kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instructions. Amen. So, di ba sa battle, ang sundalo, nagtitrain yan Nagtitrain yan ng sama-sama. Diba? Para magpalakasan at also, lumalaban ng magkakasama para mas malakas. Diba? As they prepare for what is to come. Diba? Same thing din po sa atin bilang mga anak ni Lord. Diba? We need each other to grow. Amen? To be strengthened, to be on fire lagi sa faith. And most importantly is to fulfill God's purpose ng buhay natin, which is our Great Commission. Amen. Sabi nga sa Matthew 28:19-20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And surely I am with you always, even to the end of the age. Amen. So, isa pang tanong, ginagawa po ba natin ang part mo sa commission ni Lord? Yung sa commission mo kay Lord. Alalahanin mo, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Diba? Masasabi mo ba sa Panginoong Hesus na, yes, Lord, sinunod ko po kayo. Yeah. Kaya mo ba sabihin niyo sa Panginoon? Ginawa ko ang purpose na nilaan mo sa akin, Lord. Confident ka bang sabihin kay Lord yon? Diba? Sabi sa Romans 14:12, states, each of us will give an account of himself to God. Amen? So, tayo ay sasagot sa lahat ng mga ginagawa natin dito sa lupa bilang mga anak niya. Amen? Diba, kung yan ang iisipin mo, kung yun ang iisipin mo,
you will have the urge to prepare and do something to work out your faith and accountability. Diba? And the better way to do that is being with your fellow believers, that is helping each other. Amen? Amen. Sabi sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Amen. Yes. Everybody will give an account before God. Amen. Thankfully, bilang mga anak niya, ay nilinis na tayo ni Lord ng kanyang banal na dugo at binigay niya ang righteousness niya sa atin. Diba? Our sins have already been judged at the cross. However, huwag tayong pakampante dahil pag tayo ay nalayo sa apoy o ilaw ng tamang landas at nahiwalay sa kaplak ng Panginoon, ay baka magaya ka sa parable ng Panginoong Jesus tungkol sa the 10 virgins. Alam niyo ba yan? The 10 virgins. Mabasa po natin yun sa Matthew 25:1-10. So, hindi ko na po mabasahin kasi mahaba po. So, diba yung 10 virgins, na yung 5 virgins ay hindi nag-imbak ng langis. So, habang naghihintay sa bridegroom nila at nang bumili sila, huli na ang lahat. Yung 5 ready lang ang nakapasok at ang iba nasaraduhan ng pinto. Amen. So, praise God mga kapatid. Natuto po ba ang lahat? Amen. So, mga kapatid, tayo po ay pumikit mga kapatid. And at this moment po, maaari nyo pong ipikit ang inyong mga mata and let's reflect on this question bilang tagasunod ni Lord. Gaano mo pinapahalagahan ang fellowship sa simbahan? Na-excite ka ba lagi to see your brothers and sister o tinatamad na? Nakaka-encourage ka pa ba ng iba towards love and good deeds o hindi na? What drive you to go and have fellowship sa kapatiran? Gusto ko lang sabihin mga kapatid at i-remind sa atin ulit na importante sa Diyos ang fellowship ng simbahan. Kaya dapat bigyan din natin ito ng genuine na pagpapahalaga. May nag-share at nag-encourage sa'yo kaya ka nakarinig ng salita. Nakakilala ka sa Panginoon. Kaya huwag mo din itong kalimutang ibalik sa iba. Though mahirap minsan, pero as I said, hindi po tayo nag-iisa. Marami po tayong kasama. Masaya ang may kasamang naglilingkod at magpuri sa Diyos. Although minsan, may hindi pagkakaintindihan, but at the end of the day, we have our common ground. And that is Lord Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Amen. So, praise God po, Panginoon. Praise God. Salamat mga kapatid. Purihin ng Diyos. And I hope na tayo po ay natuto. Sabay-sabay po tayong manalangin mga kapatid. Panginoon, muli o Lord, salamat po Panginoon sa iyong mga salita, Panginoon, na iyong pinagkalob sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga po Panginoon
na salamat sa inyong pag-remind na hindi po namin i-neglect ang fellowship dahil dito po ay napakalaga bilang iyong mga anak. Dahil pangitan po nito, kami po ay nagpapalakasan at pag-encourage sa bawat isa. At maihawa po namin yung faith namin, yung pananampalataya namin sa iyo, Lord. Lord, salamat po sa reminders, Panginoon. Lord, natutunan po namin sa mga oras na ito, Lord. Kaya yung manahan po ito sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging ipaalala sa amin ang lahat ng aming mga natututunan, Panginoon. Lord, hindi lang po sa simbahang ito, kundi sa labas po sa aming nakapaligid sa aming mga katrabaho, pamilya, mga kaibigan. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, may share ang iyong mga salita. May paramdam po din namin sa kanila ang iyong pagmamahal. Gaya ng kung gaano niyo po kami minamahal, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Selyuhan niyo po ang mga salitang natutunan at narinig po namin sa mga oras na ito. Bandutan niyo po ng banal na dugo ng Panginoong Hesus ang iyong mga salita, Panginoon. Muli, O Lord, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Hesus, na aming Panginoong at Tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat mga kapatid. God bless everyone. And I hope na, I pray na lahat po tayo ay natuto. Amen. Sa ulitin po muli, God bless po.